Magandang hapon mga kababayan, narito ang pinakahuling update tungkol sa severe tropical storm Nika na patuloy na lumalakas habang nasa Philippine Sea sa silangan ng Quezon. At update din tayo sa iba pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng severe tropical storm Nika ay tinatayang nasa layong 425 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Ito ay may lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ang bagyo ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at may hangin na umaabot ng hanggang 340 kilometers mula sa sentro. Ayon sa track forecast ng PAGASA, posibleng tumama si Nika sa bahagi ng Isabela o Aurora bukas ng umaga o hapon, November 11. Pagkatapos tumawid ng Luzon, inaasahang babalik sa karagatan ng Baguio at muling lalakas sa West Philippine Sea bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday, November 12. Asahan din ang patuloy na paglakas nito at maaaring maabot ang typhoon category bago maglandfall. At kung titingnan din natin yung iba pang mga bagyo, meron tayong 3 bagyo na minomonitor at isang low pressure area. Si Marce na papunta na ng Vietnam, si Nika ang pinaghahandaan nating bagyo na magla-landfall na bukas, at ito naman yung low pressure area na mataas ang chance na maging bagyo din, at yung isa pa, ang pinakamalayo, meron siyang international name na Manyi at tinutumbok din ang Pilipinas niyan. So paghandaan natin ang mga ito, mga kababayan, at dahil sa patuloy na paglakas at paglapit ni Nika sa bansa, itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 2 sa hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, Isabela, timog na bahagi ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Ecija, Pangasinan. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 ay makakaranas ng moderate na epekto ng hangin na maaaring magdulot ng kaunting pinsala sa mga bahay na gawa sa magaan na materyales. Ang mga residente ay pinapayuhang manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Signal number 1 naman sa Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Aurora, Tarlac, Hilaga at silangang bahagi ng Zambales, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, silangang bahagi ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes at Albay. May banta ng storm surge o biglaang pagtaas ng tubig sa baybaying dagat sa mga lugar tulad ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyong ito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.